Mapagpalang araw, Madam Angel at sa iyong mga tagapakinig. Tawagin mo po akong Maya. Working na po ako dito sa isang mall sa Pasay. Sa isang apartment lang din po ako mag-isang naninirahan. Ang pasok ko sa trabaho ay 10:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Bago pumasok at umuwi ay may nadadaanan akong sementeryo na hindi din naman kalayuan sa sakayan ng jeep. No choice naman ako dahil wala namang ibang pwedeng daanan. Kaya tinatyaga ko na lang. Hindi din naman gano'n nakakatakot dahil halos katapat lang din ito ng terminal ng tricycle. Nasanay na din ako. Hanggang sa dumating ang isang gabi na meron akong na-encounter na kakaiba. Meron akong laging nadadaanan noon na puntod sa sementeryo na laging may nakatirik na kandilang itim. Minsan isa, dalawa o kaya ay tatlo. Tuwing gabi lang yun. Maraming beses. Hindi man araw-araw pero hindi ko nasasaktuhan yung taong nagtitirik ng kandila. Na-curious ako noon kaya nilapitan ko ang puntod na yon. Ewan ko ba hindi ako makaramdam ng takot. Gusto kong basahin at alamin ang pangalan noong nakalibing doon. Wala lang. Gusto ko lang i-search baka meron sa Facebook. Noong nakaupo ako doon at binabasa ang pangalan sa lapida, ay may humawak sa balikat ko. Nagulat ako at napatayo agad. Sabay umupo naman ang isang babaeng itim na itim ang kasuotan na parang nakabelo pa. Hindi ko na nakita ang kanyang muka. Humingi ako ng tawad noon. Hindi naman ako natakot. Dahil parang ayos lang naman yung babae, nagsimula na itong magsindi ng kandila. Itim na kandila. Habang ako ay parang napako sa likuran niya at nakatayo lang. "Ate, bakit po itim yung kandila?" Tanong ko. "Gusto ko lang." Wika nito na may mahinang boses. Umalis na ako noon agad-agad. Parang naisip ko kasi na pakialamera na ako. Pagka-uwi ko sa bahay ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Pero inisip ko na lang na baka dahil sa pagod. Kaya itinulog ko na lang din. Nalimpungatan naman ako. Kaya bumangon muna ako at uminom ng tubig. Bigla kong naalala yung babae sa sementeryo. Kinuha ko ang aking cellphone at nagsubok lang akong mag-search sa Facebook. Dahil kabisado ko naman yung pangalan sa lapida. At nun nga ay nakita ko ang magandang babae sa profile. Maraming condolences na comments sa profile niya. At sa bandang baba ay larawan niya at ng isa pang babae. Nakatag yung isang babae kaya klinik ko na din. Nakaramdam ako na parang yun yung babae na nagtitirik ng kandila sa sementeryo. Hindi ko man nakita pero ramdam kong siya yun. Mga patama ang post nito sa FB na parang tungkol sa pagluloko. Medyo sumakit na naman ang ulo ko noon kaya natulog na ako. Dahil kinabukasan ay may pasok pa ako sa trabaho. Dumaan ang maraming araw ay hindi ko na nasasaktuhan yung babae. Lagi lang maitim na kandila na nakatirik doon sa puntod. Masyado akong curious dahil iba kasi ang pakiramdam ko sa itim na kandila. Hindi siya dapat itinitirik sa puntod ng namatay. Kahit sinong tanungin ko, kapitbahay, katrabaho, kakilala man, ay ganun din ang iniisip. Pamahiin na malas daw yun.
Ilang buwan ang nakalipas ay saka ko lang din naabutan ng babaeng nakaitim na nagtitirik ng kandila. Talagang hindi ako takot. Mas gusto kong malaman kung bakit itim na kandila ang inilalagay niya. Ate, ang daming puting kandila sa palengke. Dapat yun na lang ang ilagay mo dyan. Wika ko. Mas maayos ang itim. Para kahit sa impyerno ay maghihirap siya. Hindi siya pwedeng maging masaya. Biglang nanlamig ako noon nung marinig ko yon. Lalo pa nung tumatawa ang babae na parang baliw. Dapat lang sa kanya yan. Hanggat nabubuhay ako ay ipaparanas ko sa kanya ang hirap. Dahil isa siyang hitad. Mga agaw. Ang mga katulad niya ay hindi dapat mabuhay sa mundo. Sa impyerno siya nararapat. Sa mga narinig ko ay bigla akong nanlamig at nakaramdam ng takot. Bali atang nakialam pa ako at kausapin ng babae na yon. Dali-dali na akong umalis dahil sa tingin ko ay hindi normal ang babae na yon. Hindi ko alam kung baliw ba siya o ano. Pero sa tingin ko ay mangkukulam siya. At siguro ay siya ang dahilan bakit namatay yung babae. Yun ang huling beses na nakita ko ang babae. Pero sa tuwing napapadaan pa din ako sa sementeryo, lagi pa ding may nakatirik na itim na kandila doon sa puntod. Napapaisip ako kung totoo bang may mga ganitong pangyayari sa mundo. Mga nakakakilabot na pangyayari na akala natin ay sa mga palabas lang sa telebisyon. Hindi ko alam kung totoo ang mga itim na mahika, sumpa o anuman. Pero wala din namang masama kung maniniwala tayo. Basta samahan lang natin ng iba yung pag-iingat at pagdarasal.